Mami Annex, nung araw na iyon na napagdesisyonan kong lalayas na sa poder ng aking tiyang, Mami Annex, upang makalayo na rin sa aking mga pinsan na siyang mga anak ng aking tiyahin. Nagulat ako, Mami Annex, nung makita ko sa aking paglagyan ng pera na wala na doon ang aking pinag-ipunan, Mami Annex. Sobra akong nalungkot dahil pinaghirapan ko ang bawat sentimo na aking itinatabi, Mami Annex. Subalit, nagpursige pa rin ako, Mami Annex. Hindi pa rin ako napanghinaan ng loob nung panahon na iyon. Nalalayas talaga, Mami Annex, dahil sobra na ang kaapihan na ginagawa ng pamilya ng aking tiyahin, Mami Annex. Kaya aalis na ako dito. Bahala na. Dahan-dahanin ko lang buksan yung pinto ng kwarto ko. Tulog pa sila Chang at ang mga pinsan ko. Dahan-dahan lang akong maglakad. Ito na. Nakarating na ako sa main door. Dahanin ko itong buksan. Diyos ko. Bilisan kong makalayo dito sa bahay. Diyos ko. Oy! Abigail! Nakita ako ng chismosang bakla. Saan punta mo? Diyos ko. Bakit ka Baka magsumbong ito. Ano yung mga dala mo? Bakit madala kang mga damit mo? Ano yan? Nasa loob pa ng supot. Saan ka pupunta? Ano ba yan? Ibibenta mo ba? Ano yan? So, ukay-ukay naman ang trip mo ngayon, girl? Ha? Uy. Hindi ko na talaga matiis ang mga ugali ng aking mga pinsan at kay Chang. Gusto ko na lumayas. Matutulungan mo ba ako? Aba! Ngayon ka lang nagkaroon ng lakas ng loob para layasan yung mga animal na yan? Diyos ko, Day! Noon ko pa sinabi sa'yo. Bakit? Sinabi mo ba sa kanila yung tinuturo ko sa'yo? Yung tungkol sa bahay nyo? At saka yung paano labayan yung tiyahing mo? Ay naku, ay hala. Teka, na paano yung mukha mo? Bakit may pasa? Diyos ko, sino may gawa niyan? Joseph, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Lahat naman ginawa ko para gagaan yung loob nila sa akin pero mas lalong lumala. Sinaktan ako kahapon ni Kuya at ninakaw pa nito ang aking pera na pinakatago-tago. Tulungan mo naman ako makalayo dito. Sige na, kahit anong trabaho papasukin ko. Tulungan mo ako, Joseph. Sige na, tulungan mo naman ako. Naku, ano bang trabaho ang alam mo? Sa pagkakaalam ko, ang alam mong trabaho ay paglalako at pagtutulak ng kariton. Ano bang talent meron ka? Ha? Marunong ka bang kumanta? Marunong ka bang umiyak? Alam mo doon sa tinatrabahoan kong bar, naghahanap sila ng singer. Pero kung may magandang boses ka, dear, ipasok kita doon sa palagay mo. Kahit isang gabi lang magkaroon ka na ng pera, yung kitain mo ng isang buwan, kikitain mo lang yun ng isang gabi. Isang kanta lang. Ano gusto mong subukan yun? Ha? Talaga? Sige, Joseph. Subukan natin. Gusto ko ring masubukan yung iba namang trabaho. Sa palagay ko meron naman ako sigurong boses kasi minsan pag kumakanta ako, sa tuwing naglalako ako, maraming nakikinig ng mga tao. At saka nang dahil doon, nauubos yung mga paninda ko. Sige na, Joseph. Sige, try natin. Hindi na ako mahihiya. Alam ko na kung ano akong dapat gawin. Total na sa tamang edad naman na ako. At saka, huwag mo lang akong pabayaan. Basta kanta lang. Yun lang yung tatrabahuin ko, ha?
Okay lang yun sa akin, Joseph. Kahit anong trabaho. Basta marangal, okay lang ako. Okay lang talaga ako. Subukan mo ako, Joseph. Subukan mo ako na kumanta. Marunong akong kumanta. Ganun ba, girl? Naku, kung ganun ay hindi na ako mahirap pang maghanap ng singer doon sa bar. Naku, night shift kasi ako. Buti na lang at nakita kita ngayong madaling araw. Naku, hulog ka talaga ng langit. Ang swerte-swerte ko today. Kaya, sige girl, sumama ka sa akin doon sa bahay. Dahil matutulog mo na ako at ikaw magpapahinga ka ng bongga. Dahil may make-upan kita mamaya, konting ayos mo lang, talbugan mo na si Sharon Cuneta. Anak ko, Diyos ko. Sige, let's go. Tara! Hala, sigurado ka, Joseph? Aampunin mo ako? Maraming salamat. Tatanawin ko itong utang na loob. At gagalingan ko, Joseph. Hindi ka talaga mapapahiya sa akin sa manager mo. Sige, sama ako sa'yo. Sa wakas, Joseph. Makakalayo na rin ako sa kalbaryong buhay ko, no? Nakasama ang aking tiyahin at ang aking mga pinsan. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. At darating ang araw, Joseph. Babalikan ko sila at babawiin ko ang sa akin. Babawiin ko ang sa akin. Maraming salamat, Joseph. Maraming salamat talaga. Ay, naku dear. Noon pa man, awang-awa na ako sa'yo. Hindi lang talaga ako makahirit. Kasi hinintay ko na ang tadhana na ang magpagtagpo sa atin na mapag-usapan ang ganitong mga bagay. Kasi nakita ko naman noon na parang masaya ka sa ginagawa mo. Parang tuwang-tuwa ka pa nga pag naubos mo na yung mga paninda mo eh. Kaya nga lagi akong bumibili sa'yo. Pero ngayon na ako na ang kasama mo, hindi ka talaga magsisisi sa desisyon mo na ito. Aalagaan kita na parang ako na ang guardian mo at ako ang ate mo. Tandaan mo yan ha. Kung sino man, kahit sino man doon sa pamilya mo ang manakit sa'yo, dadaan mo na sa akin. Kaya yung tinuro ko sa iyong mga salita na sinasabi mo sa iyong tiyahin, tatok yun girl. Kaya magtiwala ka sa akin dahil hindi kita pababayaan. Ako na ang bago mong pamilya ngayon. Mamahalin kita na parang nakakabata kong kapatid at sisiguraduhin ko na walang malakit sa iyo hanggat nandito ako. Naintindihan mo ha? Naintindihan mo pa, dear? Salamat talaga, Joseph. Maraming salamat. Talagang napakabuti ng Diyos. Kahit sa ganitong sitwasyon ko, meron din palang nagmamalasakit sa akin. Tatanawin ko tong utang na loob, Joseph. Tatanawin ko tong utang na loob. Ay, huwag ka nang umiyak. Naiyak na rin ako eh. Tara na, sama ka na sa amin para makapagpahinga ka. Tara. Sige. Tara, Joseph. Maraming salamat. Simula ngayon, ang itawag mo sa akin, Ate Josefa. Yun ang itawag mo sa akin dahil ako na ang nakakatandang kapatid mo. Ate Josefa. Sabihin mo nga. Sige. Ate Josefa. Very good. Salamat. Let's go, girl. Ay, natanggal ang antok ko sa'yo at pagod. Tara na. Ay, ang saya ko. Ako nang magbitbit sa malaki mong plastic bag na may labang mga gamit mo. Yung maliit na bag, ito na lang ang bitbitin mo. Sige na. Sige na. Salamat. Maraming salamat, Ate Josefa. Okay ka lang ba, Abigail? Malapit na tayo sa pinagtatrabahuan ko. Ayusin mo na yan sarili mo.
At saka nahanda mo na ba yung song na gusto mong kantahin para iparinig doon sa manager? Naku, Diyos ko. Sigurado akong matatanggap ka niya. Huwag kang kabahan, ha? Medyo kinakabahan ako pero carry lang. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to, Ate Josefa. Basta, huwag kang kabahan, ha? Focus sa iyong goal. Malulusutan mo rin ito. Kaya mo to, Nandito lang ako. Malapit na tayo. Papasok na tayo sa pintuan ng bar. Ready ka na? Hi, Miss Josefa. Sino naman yung kasama mo? Si Abigail. I-recommend ko siya kay boss na bagong singer dito. Ciao! By the way, nandyan ba si boss? Pasok ka lang sa loob. Nasa opisina niya. Mukhang mainit yung ulo eh. Sige lang, pasok lang kayo. Okay. Tara, Abigail. Pasok tayo sa loob. Isarado mo yung pinto. Ayoko nang maingay. Anong kailangan? Boss, meron akong i-recommend sa yung singer. Subukan mo siyang pakinggan, boss. Napakagaling niya. Pakantahin mo. Siguraduhin mong magaling, ha? Masakit ang ulo ko buong araw. Maraming nagpapa-audition pero Diyos ko. Gustong pumutok yung ulo ko. Ang papangit ng mga boses nila. Sige, pakantahin mo na yan. Ngayon din. Don't worry, boss. 100% magugustuhan mo siya. Sige na, Abigail. Kumanta ka na. Ngayon na. Ha? Okay. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo na ikaw ay minamahal ko? Tinatanong sa sariling hindi na, ngunit heto na naman ako.